Gusto mo bang makaipon ng mabilis? Nako, may way ba? Yes, according to Pint A channel na dumaan sa feed ko, meron tayong way kung paano makaipon ng bonggang-bongga at mabilis. Kung gusto niyo malaman, you got to watch this episode. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Dumaan po itong feed na ito sa YouTube channel ko. Pinanood ko. I find it very interesting. Ang dami pong mga bagong insights na para sa akin, iba naman perspektibo. I know I teach about savings and pag-iipon, mga iponaryo, but I want you to see the video. At again, sana magbigay po tayo ng credit. Okay, kay Point A, mag-subscribe na rin kayo sa channel niya. Check out niyo na lang siya. By the way, I tried to reach out to him and I want to give him credit sa content pero hindi pa siya sumasagot. Okay, pero ngayon, umpisahan po natin. Ano kaya ang kanyang pananaw pagdating po sa pag-iipon? Ano kailangan tamang diskarte? Let's listen. Number 1, maghanap ka ng trabaho pagkakitaan. Ngayon na, ang unang tip ko na ito ay obviously para sa mga taong may mga pangarap pero hindi wala pang naumpisang hakbang ni kahit isa. Well, I'm sorry to tell you na lahat ng pangarap ay nag-uumpisa sa pagkilos at paggawa. Hindi dadapo ng kusa ang pera sa iyong mga palad, kaibigan. Kailangan mong magbigay ng iyong kakayahan, talento at oras sa mga taong may kakayahan sa iyong magbigay ng perang ninanais mo. Pare ka ding gumawa ng produkto, magbigay ng isang serbisyo na maaari mong ibenta na sa tingin mo ay makakatulong sa ibang tao kapalit ng kanilang pera. Halimbawa nito ay pagtitinda, pagkukumpuni ng mga sirang appliances, pagpipinta at marami pa. In the first place, wala namang mangyayari kung maghapon ka lang tatamboy at tutunganga, di ba? Kaya bumangon ka na at mag-umpisang maghanap ng pagkakakitaan. Grabe naman talaga, real talk tong mamang to Oo, totoo yan Ang unang talagang gusto mo talaga makaipon ng mabilis, dagdagan mo yung income mo. Aside from your present income, magdagdag ka. Kasi honestly, kahit gusto mo mag-ipon, pag walang dumadagdag at pumapasok, ano iipunin po natin? Ang ipunin po lang natin sama ng loob at saka resibo. Tama po sinabi niya Kung tutunga ka lang at wala kang gagawin sa buhay, talagang maghihirap po talaga tayo. Grabe, na-real talk ako doon. Buti na lang, nakagraduate na ako. Hindi na ako tatamad-tamad. Number 2, ano kaya ang kanyang diskarte para makaipon ng mabilis? Pakinggan nga natin. Number 2, bayaran mo pinagkakautangan mo. Okay, since na kumikita ka na, much better kung uunahin mo munang bayaran yung mga pinagkakautangan mo. Akala ko ba pag-iipon yung ituturo mo? Bakit gusto mong unahin ko munang bayaran yung mga pinagkakautangan ko? Ganito kasi yan, may tenga ang lupa at may pakbak ang balita, ika nga. Once malaman ang pinagkakautangan mo na kumikita ka na ng pera, malamang sa malamang ay kukulitin ka na nito na magbayad sa kanya. Which is sama namang gawin dahil kung hindi, mawawala ka sa focus at sa goal na ninanais mo. Diba? Totoo yan, tama naman. Kailangan matuto talaga tayo magbayad. Responsibility po natin. Ito lang po The reason why pinautang tayo dahil nga gustong tumulong sa atin. Diba? Kaya dapat matuto tayo magbayad para next time, pag tayo nangailangan, makakaulit tayo. Diba? At saka pangalawa, pag tayo nakakabayad sa utang, ibig sabihin, pwede ka na mag-ipon. Mahirap kasi na nag-iipon ka, na may utang ka. Diba? Kasi may interest yan Ba't ka mag-iipon ng pera? Kung mataas ang interest na babayaran mo, as a matter of fact, I always tell people, kung ikaw may utang, the best investment that you can make is pay off your debt. Kasi pag binayaran mo yung utang mo, wala ka ng interest na babayaran. Does it make sense? Pangatlong, diskarte niya para makaipon na mabilis? Let's watch this. Number 3, gumawa ng financial goal. Napaka-importante ng tip ko na ito dahil ang goal mo ang magsisilbing destination mo. Kung tamang landas ba ang tinatahak mo o kung gaano ka pa kalayo o kalapit sa ipon journey mo. Matutulungan ka din ito na maging focus sa pag-iipon mo. At higit sa lahat, ang goal mo ang siyang magsisilbing motivasyon mo kung bakit mo ginagawa ang pag-iipon. Marami na kasing sumubok na mag-ipon ngunit sa kalaunan ay nauudlot lamang ito. Once na distract sila ng mga luho o mga bagay na kailangang pagkagastusan, ngunit wala naman talagang koneksyon sa nauna nilang financial goal. Tama! Yes! Grabe, agree ako talaga dito. Kasi bago po tayo mag-ipon, kailangan po isulat nyo ang inyong mga financial goal. Huwag ka mag-iipon ng general fund. Bakit? May ipon ako kahit tayo, may ipon ako travel time, may ipon ako di ba? May ipon ako Diba? Yun ang problema. Pag nag-ipon ka, dapat specific. Pag sinabi mong kuryente yan. Pag sinabi mong pang
pang travel yan, pang travel yan. Pag sinabi mo pang edukasyon, edukasyon lang yan. Kaya gumawa ka ng financial goal at para ka hindi ma-distract. Ang galing ng mamang to. Pang-apat na diskarte para makaipon daw ng mabilis. Number 4, patutong mag-budget. Kung nais mo talagang mag-ipon ay dapat isa rin ito sa mga dapat na pinag-aaralan mo, ang pagbabudget. Sa pagbabudget kasi, dito mo malalaman kung ilang porsyento ng kita mo ang dapat mong itabi at pagkano din dito ang dapat pulang gastusin. Sa pagbabudget din ay matututo kang maging disiplinado sa paghawak sa iyong kaperahan. Kung ikaw yung tipo ng tao na mahilig magbalak mag-ipon, pero kapag dumating na ang sahod o ang iyong kita, hirap kang magtabi dahil feeling mo ay kapos na kapos ang hawak mong pera. Kaya ang ending, wala ka pa rin naitabi. Nasanay kasi tayo o naituro sa atin yung prinsipyong pag dumating na yung pera, unahin mo na yung mga bayarin at mga gastusin. At yung natira, yun lamang ang iipunin. Which is mali, maling-mali. Kapag wala kasi tayong budget plan, ang tendency niyan, gastos lang tayo ng gastos. Without noticing na lumalagpas na pala tayo sa takdalang na dapat nating gastusin. Kung mapansin mo man, kapos ka na or much worse, wala nang natira sa'yo. Ouch! Grabe naman talaga. Oh, talagang real talk tong mamang to. Pero simple lang siya, pero tagos sa puso. Di ba yung parang, oo. Dapat kasi ang tamang formula ng, yun nga, should be income minus savings equivalent to expense. Yan ang tamang formula eh. Di ba? Para tayo ay makaipon para sa ating kinabukasan. Kaya nga, real talk talaga. Ang galing mo ha. Galing talaga nitong mamang to. Babatiin ko muna si Ann Lim ha. At syempre si Crypto Nel 479 and then si Camwell talaga 6262. Maraming salamat po. Ano naman kaya next na diskarte? Nako, nakakatuwa naman tong vlogger na ito. Let's watch this. Number 5, income minus savings equals expense. Kasama lang talaga to ng pagbabudget pero binukod ko siya para mas ma-emphasize. Counterpart ito ng maling technique sa pag-iipon na income minus expense equals savings. Dito ay bago mo panggastusin ang sahod mo ay dapat ay may plano ka na kung magkano itatabi mo bilang iyong savings. At yung matitira ay siyang dapat mong pagkasyahin sa iyong mga gastusin. Sobrang effective dito dahil dito siguradong may maitatabi ka para sa iyong future. Dito ay mahasa rin ang iyong disiplina sa paghawak ng pera. Kung nangangamba ka man na baka wala nang matira, na panggastos mo once na unahin mo ang iyong ipon, ay maaari kang mag-umpisa kahit na sa maliit na halaga. Grabe naman talaga. Oy, nako, bilib na ako sa'yo. Point ka talaga. Kaya nga ito yung hamon ko sa inyo sa 60,000 ipon challenge ng ipon box na ginagamit po natin, di ba? Mag-umpisa lang tayo sa maliit, sa 20 pesos lang. Shadean mo lang siya, 20, shadean mo. Lalagay mo yung barya dito, tapos yung perang papel dito sa bilog na ito, di ba? Lalagyan mo dito. And then, napakalaga nga, sinabi nga niya na pag tayo nag-iipon, sulat po natin yung goal. Saving for what? O, kunyari, electricity, education, travel lang po siya. Emergency fund lang siya. Don't forget the start date and end date. Ito na po yung ipon box. Back to back yan ha. Pwede to pang student edition. Kaya kung gusto nyo magkaroon nito, no, ng ipon box, hanapin nyo na yung link sa baba, sa may description or sa may comment section. Next naman po, after that, ano pa yung isa pang diskarte para makaipon na mabilis? Number 6, live below your means or magtipid. Simple lang naman ang ibig sabihin ng tip ko na ito. Huwag kang gumastos higit sa iyong kinikita. Ito talagang sakit nating mga Pilipino. Mahilig tayong gumastos higit sa ating kinikita. Totoo. Gusto nyo ng pruweba? Di ba kapag binyag or birthday ni Junior, anong kadalasang senaryo? Mangungutang. Kapag may bagong labas na cellphone, anong kadalasang senaryo? Iuutang. Kapag nagkayaan na lumabas ng barkada kahit na wala kang panggastos, pero dahil pinipilit kanila na sumama, mangungutang. Kapag dumaan ang kilala mong Bombay, mangungutang. Ouch! Mekos! Grabe talaga. Uy, sobra ka naman ha. Sobra naman real talk na ito. Masakit na to ha. Masakit na. Kanina ka pa nakaka-score. Hindi, totoo po yan ha. Hindi, pero galing. Ang galing ng pagka-execute niya, pagkapaliwanag niya, at hindi naman talaga nakaka-offend. Ito po yung next. Ano yung pang isang diskarte para makaipon ng bilis? Para saan tayo nag-iipon? Para saan?
Number 7, gumawa ka ng emergency fund. Okay, ngayon kumikita ka na. Nabayaran mo na din yung mga pinagkakautangan mo. Ready mo nang i-allocate yung mga kaperahan mo. May nakalaan ka na para sa iyong ipon. Ready ka na talaga sa goal mo na mag-ipon. Pero may isa ka pang dapat i-consider or paglaanan ng sobra mong pera bago mo ito tuluyang lagay sa iyong ipon. Ito yung emergency fund. Ano ba naman yan? Ang dami ko naman dapat na unahin bago yung actual na pag-iipon. Please hear me out first. Alam ko excited ka na mag-ipon. Pero tatanungin muna kita. Alam mo ba yung exact na araw kung kailan ulan? Alam mo ba kung kailan magkakaroon ng kalamidad? Alam mo ba kung kailan may tutulo sa bubungan mo? Alam mo ba kung kailan ka magkakasakit? Alam mo ba kung kailan magkakasakit ang isa sa miyembro ng pamilya mo? Na-anticipate po ba na magkakaroon ng pandemic? Kung honest ka sa sarili mo, alam mo ang sagot sa mga tanong ko. Hindi, di ba? So paano na lang kung nag-iipon ka? Sabihin na natin para sa pangarap mong bahay. Then suddenly, tinamaan ka ng isa sa mga binigay kong halimbawa. Saan mo kukunin yung panggastos mo sa mga ito? Diyan pumapasok ang emergency fund. Ang emergency fund ang siyang nagsisilbing pinaka-backup fund mo sa mga event na hindi mo inaasahan. Yun, parang ako nare-refresh ako habang pinapakinggan ko. Ang emergency fund po, yung buwan na nagastusin po natin, at least mga 1 buwan, ka mag-umpisa, next 3 buwan hanggang 6 na buwan. The more the better. Yun nga, ang goal ko talaga is magkaroon ng minimum at least 10 years. Diba? Pero yun nga, para pagdating ng panahon, para just in case na may mangyari, hindi talaga tayo mangangamba ng 10 taon. Diba? Yan naman tinuturo na sa ating Dayayamanin Life community. And last but not the least, ano pa ang pwede niyang ituro? Number 8, maging disiplinado at consistent. Lahat ng bagay mahirap talaga sa umpisa. Sa katunayan, marami ang hindi nagtagumpay sa mga pinaplano nilang gawin sa buhay. Dahil agad sumuko nung nakaranas ng hirap sa kanilang mga ginagawa. Tulad ng pag-ipon, madali lamang magdesisyon sa ating mga sarili na mayroon tayong nais baguhin sa ating mga buhay. Ngunit mahirap ang maging consistent at disiplinado. Maraming magiging balakin at pagsubok along the way. Kaya dapat buong yung loob at handa ka na natalikuran ang mga pangit na habit na yung nakasanayan at palitan ito ng mga good habit na makakatulong sa iyo upang umasenso. Matuto ka din na iwalay ang iyong emosyon sa pagdesisyon sa buhay, lalo na sa iyong kaperahan. Huwag basta-bastang magdedesisyon base lamang sa iyong nararamdaman. Halimbawa, marami sa ating nagiging galante kapag masaya ang pakiramdam. Marami din sa atin ang nagiging careless sa paggastos kapag masama ang loob. Yan, grabe naman talaga. Nare-real talk talaga dito, ha. Alam mo, totoo yan, ha? Ang pinakamahirap talaga sa pag-iipon, hindi naman yung pag-iipon ng pera, yung sakripisyo, yung disiplina at pagiging consistent. Napakadaling mag-umpisa pero napakahirap talaga tapusin. Pagka sinundan lang natin kung ano sinabi ni Point A Channel, unang magdagdag ng kita, pangalawa, bayaran mo yung pinagkakautangan mo, diba? Gumawa ng financial goal, matutong mag-budget ng income minus savings equivalent to expense, live below your means, make an emergency fund, discipline and consistency. If we follow the rule, panalong-panalo ka na talaga. So guys, congratulations. Sana nakatulong tong episode na ito. Please follow Point A. Congratulations sa iyong video. Really very enlightening. And grabe talaga. Mga kaipunaryo, I'm sure ma-encourage kayo. Kung kayo na-encourage ko, type encourage sa comment section. Kung kayo nasaktan, type nasaktan din sa comment section. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.